Live na nga ba? Hello? Teka, double check lang po natin mga kapatid. Kung talagang check natin po kung halimbawa po ay ano na, naka-online na. Ayan. Okay. Mukhang may mga ano na tayo, mga viewers na po. Magandang umaga po sa lahat, lalo na sa mga kapatid natin sa propesyon. Lalo na sa mga tagang kasisimula pa lang sa pagtahak nila sa propesyon ng abogasiya. So, siguro naman kilala niyo na po ako. Ako po si Attorney Adonis Edgar Angelo Macam at sa mga nakakakilala sa akin talagang ano, Maxi lang yung aking palayaw. Attorney Maxi, pwede na po 'yun. Siguro hindi nila matanggap na ang tunay kong pangalan Adonis. So 'yan, 'yan. Good morning ano, Attorney Pat. At 'yan kung sana samahan niyo ako sa loob ng isang oras para at least, maibahagi ko lang po yung aking ano, ah karanasan sa trial practice. So, without further ado, may ginawa akong ano, parang simple na no na listing o parang ibig sabihin ko guided tayo for the next 58 minutes po, mga kapatid. So, siyempre kahit naman na isang mga discussion or lecture, kailan kahit papaano mayroon tayong ano, sinasabing introduction. So, sa ating mapapalad na naging ano, abogado po at nang tayo'y pumasa sa bar exam, sa kanya-kanyang bar exam at ibig sabihin ko, tayo ay pumirma na po sa roll of attorneys at obviously take ng lawyer's oath. Siyempre talagang marami po tayong ano, yung iniisip kung saan tayo magsisimula o kung sa ibig sabihin, talagang ura-urada, pupunta agad po tayo sa husgado. Pero siyempre pagka pumasa ka sa bar exam at yun, nakapagsumpa ka na, talagang so to speak masyadong broad na yung horizon mo. Kung saan talagang, nasa palad mo kung anong mangyayari sa buhay mo, ikakatagumpay, ano. So siyempre, once na tayo binigyan ng Korte Suprema ng ano, ng pribilehyo na makapag, practice o sa pagsasanay ng ating propesyon, talagang karamihan, 'yan kung saan pumupunta sa gobyerno, pumapasok sila sa public authorities office, tapos kapagka medyo may experience ka na, ayan, papasok sa prosecution office at 'yan kung halimbawa gusto mo rin maging huwes, siguro maghihintay ka pa ng certain number of years. So, sa pagkakaalam ko pagka regional trial court judge ka 10 years, 5 years naman 'pag MTC. So, in short, ano naman talagang nasa kamay po natin yung kapalaran natin, yung ikakatugumpay natin sa ano, sa ating propesyon. So, alam ko naman na ibig sabihin ko may kanya-kanya tayong dahilan kung bakit natin tinahak itong propesyon na 'to. Meron talagang, para magbigay public service at, yung iba naman, ibig sabihin ko talagang, mag-excel for excellence para talagang, eventually hindi ka na mahirapan na makakuha ng kliyente. So, siyempre 'pag pinasok natin yung propesyon kailangan talagang tibay ng dibdib. Alam naman natin dito sa lawyering, talagang kailangan, matibay ang dibdib mo kasi kung halimbawa medyo mahiyain ka
at wala kang self-confidence, eh, mahihirapan ka talaga sa ano, sa larangan na ito. So, 'yan ang pinakaimportante sa isang lawyer yung ano, kahit papaano may kumpiyansa sa sarili. At 'yan siyempre yung pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili, so to speak, eh, dapat, eh, ano, ah, matuto ka na talagang, hindi maging ano, yung maging mahiyain kasi kung, sa isang abogado na mahiyain, eh, talagang kahit sino pagdududahan ka kung talagang tunay kang abogado kasi likas sa'tin na talagang medyo matapang, tayo'y ano, talagang, masasabi natin, eh, na talagang ano, matibay ang dibdib natin. So, siyempre bago naman natin ano, pasukin ang trial practice, we take into consideration the fact na pinag-uusapan dito buhay at kalayaan ng mga prospective clients natin. So, kung halimbawa para hindi sila panghinaan ng loob, eh, dapat pakita natin bilang isang abogado na mapakalma sila. Yan yung pinaka number one. Excuse me. So, siyempre paano tayo pagkakatiwalaan ng kliyente kung tayo wala tayong ano, wala rin tayong, tiwala sa sarili. So, siyempre bago tayo pumasok sa pribadong pagsasanay lalo na sa litigation practice, ayan kailangan talagang, buong-buo na yung sarili mo na talagang hindi ka matatakot sa responsibilidad, so to speak. Lalo na kung halimbawa hahawak tayo ng mga medyo masiselang krimen na kung tayo may magpapabaya, eh, puwedeng makulong yung mga kliyente natin. So dapat, handa tayong ano, tumanggap ng ganyang responsibilidad. So sa'kin din naman, sa aking karanasan naman, eh, kahit papaano may mga kliyente rin naman tayong nako-convict, oh, kaya ang puwede lang natin talagang gawin, eh, exhaust natin yung legal remedies. So hindi natin hahayaan na talagang maging final and executory ang hatol ng isang huwes or, ang isang korte. So, we can only do so much sa practice. Oh, pero kasi may mga kilala akong abogado na na-convict lang yung kliyente parang nawalan na ng ano na, kung sa ano, nawalan na ng kumpiyansa. 'Wag sana gano'n yung maging attitude natin. Lahat naman tayong mga abogado walang perpektong abogado. Ang sa'tin lang naman, eh, pakita natin na ginagawa natin yung ano, makakaya natin at hindi tayo nagpapabaya sa ating tungkulin. So, siyempre talagang, 'yan ang kailangan sa isang abogado, yung talagang, handang ano, humarap ng responsibilidad at, mga consequences ng ating ano, pagsasanay. So, siguro lipat na tayo taga sa ano, yung, pinakapaksa natin which is yung, mga basics sa trial practice. So, umpisa natin sa mga preliminary investigation, oh, siyempre bago naman tayo umabot sa husgado, eh, dumadaan tayo sa preliminary investigation. Oh, pero with the new circular kasi ng ano, ng Department of Justice, eh, apparently may mga kaso na halimbawa 'pag nagsampa ka ng kaso, eh, hindi ka bibigyan muna ng docket number. So, parang ire-receive lang yung complaint affidavit, pero hindi ko pa ako sure kung ano yung mga specific crimes, offenses, or felony na saklaw nito. Wherein na parang magme-mediation muna sa piskalya. So, recently nagkaroon po ako ng case na dito sa ano, sa Malabon, wherein nagpadala muna ang piskalya ng Malabon ng ano, ng parang mediation, parang mediation hearing. So, parang in short, in effect na po yung bagong regulasyon sa Department of Justice wherein na may mga certain crimes. Tignan ano lang natin, basahin na lang natin yung circular po ng DOJ kung anong mga krimen yung ano, halimbawa dadaan pa sa mediation. Tapos kung halimbawa hindi mag-succeed yung mediation, eh dun lang talaga yung kliyente mo kung ika'y counsel for the respondent, eh dun ka lang magsasubmit ng counter affidavit. Pero parang nabanggit naman sa'kin na hindi naman lahat ng krimen, eh, dadaan sa mediation. So, kung halimbawa yung sabihin na natin yung mga medyo mabibigat na kaso na mag-undergo ng preliminary investigation,
Usually naman diyan, traditionally, ang piskalya nagse-set ng dalawang hearing 'yan. Kaya ang ginagawa ko naman kung halimbawa newly engaged lang ako ng kliyente ay sinasabi ko agad na magsasabit tayo ng counter affidavit on the next setting. So halimbawa itong mga kliyente natin, kahit na hindi naman sila samahan sa unang setting, just to inform the investigating prosecutor na magsasabit ng counter affidavit. So sa'tin usually nagsasabit tayo ng counter affidavit on the second setting. Pero alam naman natin na minsan, although may mga prosecutors na 'no, na sabi nila ay na hindi na nila ina-allow yung reply affidavit or rejoinder o parang ano 'yan, kung sa discretion din ng investigating prosecutor 'yan. So pero ibig sabihin ko ano 'yan, dalawa pa rin yung ano, parang dalawa pa rin yung, yung setting. Merong hanggang counter affidavit lang tapos submitted for resolution, Tapos meron din naman yung talagang prosecutors na, o sige sasabit ng, reply affidavit at obviously magbibigyan din yung kabilang panig ng opportunity to submit rejoinder. As a matter of fact, many, many years ago na-ano ko pa, na-experience ko pa na after ng submission ng rejoinder, eh, may mga prosecutors na ano, kung sa ano parang, tatanungin yung parties kung gusto nila mag-submit ng memorandum. Pero 'yan, na-experience po natin 'yan given the fact na almost 22 years na rin po tayo sa legal profession. Pero ngayon talagang for the past several years, wala na akong ano, naranasan na preliminary investigation na umabot pa ng ano, ng memorandum. So 'pag halimbawa PI naman, ako sa ano, hindi ko naman ini-encourage yung mga kapwa abogado na ano, ako kasi minsan pagka talagang preliminary investigation minsan mas, hindi na ako nagsusuot ng barong. Kung saan minsan naka-ano lang ako, naka-polo shirt lang o kagaya nito naka-jacket na medyo komportable ka kasi ibig sabihin ko ano lang naman 'yan, parang hindi naman na masyadong sagradong proseso. Ang importante diyan bitbit mo yung kliyente mo at, kung halimbawang ikaw yung nakatoka na mag-submit ng affidavit, na present siya. So, nandiyan ka lang parang display lang. Huwag kayong mag-alala mga ano kapatid mga kapatid, kung sa loob walang, menos naman 'yan sa appearance fee. Kung ano naman talaga yung napag-usapan niyo ng kliyente na appearance fee, parehas din naman. Pero kung talagang ang comfort zone niyo, talagang mag-dress to kill, wala naman talagang pipigil diyan. Ako kasi talagang medyo 'di naman ako fashion savvy kaya talagang kung pupuwedeng nga lang naka-simple clothes lang during certain proceedings kagaya ng preliminary investigation, talagang ano lang ako po-polo shirt o minsan naka-jacket kung halimbawa medyo maulan o malamig yung klima. Ngayon, may mga tendencies naman na ibig sabihin ko at the time na ma-receive ng mga kliyente natin yung subpoena, ano na tapos na yung preliminary investigation. So to speak, parang, by the time na-receive ng subpoena ng mga kliyente natin, submitted for resolution. So anong dapat nating gawin agad diyan? So siyempre usually naman diyan ang reckoning kapag halimbawa naka-indicate na dun sa ano, sa records na submitted for decision, 'yan may 'yan. Ano pa ba, naka-live pa ba? Parang naputol. Teka, double check lang. Oh, naku, saan ba ito? Naku, ano ba ito? Humihina yung ano, connection. 'Yan. Pasensya na po sa mga glitches. Ano pa ba tayo live pa rin po ba tayo? Teka, 'yan. Pagpasensyahan niyo na po talagang medyo hindi rin tayo computer savvy. Basta nakita ko lang kasi parang
At i-comment na lang po kung tagang ano, online pa tayo kasi tagang hindi ko maano. Oo, tawag ba dito, happy birthday kay Samantha, Attorney Samantha de Guzman. Ay sige, salamat po ano, ano kasi biglang nawala. So, balik po tayo dun sa dini-discuss ko kanina. So, kung halimbawa yun nga dumating yung subpina na pasuna, so within 10 days naman na 10 days, mag-submit po tayo ng ano, ng, motion to reopen. Usually naman diyan, pagka nag-file ka ng motion to reopen na ano yan, dapat within 10 days from dun sa pagka-execute ng minutes na sinasabi deemed submitted for resolution para maihabol yung halimbawa counter affidavit. So dapat upon filing ng motion to reopen naka ano na po diyan, naka-attach na po diyan yung counter affidavit, yung dapat nating i-submit. O may mga times naman na usually pinano-notarize pero kung halimbawa may kakilala ka namang prosecutor, puwede naman sigurong ano, tawag ba nito, magpa-ano, magpa-subscribe. O kung halimbawa basta yun nga within 10 days from yung, declaration na submitted for resolution na yung investigation, dapat may submit yan para ma-consider ng investigating prosecutor. Ngayon may ituturo po ako sa mga kapatid natin sa propesyon. So, for example, yung kliyente mo based sa Cebu, tapos, ang kaso niya sa Maynila or sa Quezon City for that matter. Ang tanong, puwede bang halimbawa yung, kliyente natin based sa Cebu, pa-subscribe na lang sa prosecutor dun para mai-submit yung ano, yung, counter affidavit niya para to save cost, ayan. Sa totoo lang naman, puwede po 'yan at, may mga several instances na po tayong ano, na ibig sabihin ko kahit nasa ibang lugar yung preliminary investigation, puwede kang magpa-subscribe sa isang prosecutor. So, one time nga nagkaroon din ako ng case before sa Cebu, tapos nag-subscribe ako ng counter affidavit ko sa ano, sa Quezon City. Ayan, so sinabmit ko na lang ng LBC para to avoid yung expenses na biro mo pupunta ka pa ng Cebu para mag-submit lang ng affidavit. So, basta ang importante kung saan ka magpapa-subscribe kung halimbawa sa Quezon City, dapat prosecutor ng Quezon City. Hindi puwede yung parang kaibigan mong prosecutor na from another place tapos, magsu-subscribe sa Quezon City. So, puwede kang magpa-subscribe sa ibang prosecutor provided na sa jurisdiction or territorial jurisdiction ng subscribing prosecutor. At 'yan, puwede mo i-submit yung, affidavit kung saan man dapat i-submit 'yan. So 'yan, uulitin po natin. Ang tanong kung halimbawa yung mga kliyente natin ayaw ng bumiyahe, pero halimbawa base siya sa Cebu, tapos yung kasong kriminal, nasa Maynila. Ang tanong ba, puwede ba siya magpa-subscribe na ng affidavit sa Cebu para hindi na siya dadayo ng Maynila? Puwede po 'yan. Kasi wala naman talagang prohibition. Although may mga naririnig akong mga piskal na yun nga parang hindi nila in-honor, pero sa totoo lang wala naman silang basis para hindi nila i-honor yung gano'ng ano, ah, manner ng pag-subscribe ng isang affidavit during a preliminary investigation. So, ayan, kung sa ano, yun lang naman yung mga nitty-gritty din po sa ano, sa mga preliminary investigation. Pero kasi may mga instances naman, by the time na malaman ng kliyente na may kasong kriminal siya, ano na, nakasampa na sa korte. So, anong dapat gawin ng ano diyan? So, 'yan na as per requirement, within 5 days from ano, from discovery or, notice na naka-file na yung criminal information sa husgado, puwede kang mag-ano, maghain ng ano, ng, motion for, reinvestigation. So, sa totoo lang, kung sa ano tagang usually naman yung judge naman, dapat, i-grant 'yan most of the time. Kung halimbawa within 5 days nalaman agad ng respondent accused na may kaso pala siya,
kung saan puwede naman i-cite 'yun na talagang walang na-receive na subpoena para makapag-submit ng ano, affidavit. So, parang hindi naman kasalanan niya ng ano, ng litigante na hindi siya na-inform na may preliminary investigation sa baba. Nalaman na lang niya may kaso na siya sa korte. So 'yan, ginagawa 'yan yung motion for investigation within 5 days from ano, 'yan kung sino usually 'yan very tight 'yan, yung from the filing ng criminal information within 5 days. Pero pagka talagang ano na, wala namang kasalanan yung kliyente natin, bakit natin hindi nalang ituloy yung ano, yung proceeding sa korte. Kasi tatagal pa kung sa totoo lang. Pero kasi ang sa'kin lang naman, ang importante we can only do so much. Hindi natin talaga ibig sabihin ko walang talagang perpektong litigator, so to speak. Now, kung sa pinapalo ko lang naman po dito yung ginawa kong listing. So, para at least, dire-diretso po tayo. So, hindi ko nga sukat akalain dadalawa pa lang na tackle natin, inabot na tayo ng 20 minutes. Mukhang, so anong 'yan, may tanong po tayo, sagutin natin. Paano po may warrant na po ng namalaman? So, siyempre pagka ganyan kasi minsan, ayan, ang rule of thumb pagka may warrant na, 'di siyempre pagka ang ginagawa kasi ng mga ano niyan, ini-implement na ng mga operatiba ng halimbawa ng NBI, CIDG or yung mismong local, police station. So, sa atin lang naman kasi sa practice ko pagka may warrant na, kung sa ano talagang, harapin na lang sa husgado. Kung sa ano talagang, hindi naman ano, ah, hindi naman na kawalan sa isang practitioner na taga-harapin na lang yung ano, yung, case sa korte kung may warrant na. Pero ibig sabihin ko ba pagka ganyan kasing mga ano, mga issue kung may warrant na talagang sa'kin naman, ano ibig sabihin ko yung sinasabing, papalipan pa natin yung warrant, ano rin kasi yan 50-50 rin yung ano, yung, tawag ba dito, possibility na ma-live pa yan. Kasi siyempre isa-cite natin na talagang walang due process sa piskalya ganyan, kung sa ano talagang mahirap din na ano, parang, i-justify na yung kung sa ano parang i-quash yung warrant of arrest, tapos balik na naman tayo sa piskalya. So, sa'kin ang ginagawa ko talaga diyan na pagka may warrant of arrest na, 'di ano na, mag-voluntary surrender. Tapos 'yan, during the court proceedings, dun na lang natin na ano, i-cite natin yung mga procedural na mga depekto. So, paano po if after 10 days na i-file yung motion to reopen? So, 'yan, ang sa'kin lang naman kasi ibig sabihin ko wala rin naman talaga kasi sa Department of Justice na ano, na kung sa ano talagang golden rule na kung halimbawa nai-submit after 10 days, hindi na nila iko-consider. So, dapat nating tandaan na talagang ibig sabihin ko ang mga kaso dapat, i-base sa merits at hindi sa technicalities. So, ganyan lang naman 'yan. Pero kasi ako wala pa akong experience na yung motion to reopen, hindi ko na-file within 10 days. Talagang, mahirap na yung ano, better be safe than sorry. Pero sa'kin naman kasi wala pa akong experience na na-file yung motion to reopen after 10 days, eh, ikinonsider pa. Pero usually kasi mga piskalya diyan minsan pagka may mga ganyan akong nababasang resolution na parang i-indicate lang dun sa resolution na the respondent filed the counter affidavit tapos, sasabihin the complainant made the necessary reply affidavit and subsequently the respondents submitted the rejoinder. Tapos yan parang ganyan lang naman, 'di naman talaga yung parang iko-quote pa yung contents ng mga affidavit na sinasubmit natin. Kaya ang sa'kin lang naman, yan kung sa ano within 10 days yan yung motion to reopen tapos naka-attach na diyan yung ano affidavit. Ngayon, dito na tayo sa ano mga court proceedings.
So 'yan, na alam naman natin na under the new rules, ayan kung saan halimbawa ikaw yung defendant sa isang civil case, ang ginagawa ko niyan para hindi tayo nagmamadali ano, automatic 'yan na nag-request agad tayo ng, motion for extension for 30 days. So, sa awa ng Diyos for the past several years, since 2019 yung amendment, wala pa naman na ano, parang instance na dininay ng ano, ng korte yung motion for extension to submit answer na yun nga 'di ba, under the 2019 rules, within 30 days. Pero puwede pa tayong humirit ng additional 30 days para hindi tayo gawal sa oras. Kaya sa'kin pagka once na may bago akong kliyente na kare-receive lang ng summons na naka-attach yung complaint, sabi ko, "Wag po kayong mag-alala basta may ano tayo diyan, may mga 60 days tayo para," sabi ko, "mag-submit ng answer." So, walang reason para magmadali lang para to file yung answer. So, 'yan sa'kin na para hindi masyadong mabigat sa'kin yung ma-overwhelm ako ng mga deadlines. So, pagka naka-receive yung kliyente ko ng ano, ng complaint, ayan, talagang, hintayin ko munang maubos yung 30 days tapos, on the siguro the day before ng deadline, mag-submit tayo ng additional 30 days. So, ganyan-ganyan kung ano para kahit papaano mabigyan ko kayo ng mga ano, mga tips din sa ano, para hindi tayo masyado gahol sa oras. So halimbawa sa Court of Appeals, once na maka-receive ka ng ano, ng, notice to file brief, 'yan ako sa totoo lang on several instances, although nakalagay sa notice, within 30 days, bago mag-lapse yung 30 days, nag-aano ako, nagfa-file ako ng motion for extension ng 60. So basically from the receipt ng notice to file brief, may 90 days tayong ano, panahon para mag-submit ng ano, ng, applicant's brief. O gano'n din naman yung OSG din, magre-request din ng ano, ng extension of time para mag-file din ng appellee's brief para so parang everything's fair naman. So regarding po diyan sa kung may video conference, ayun, sa totoo lang po ma'am hindi ko kayo masasagot diyan kasi siyempre yung sa investigation for collusion, talagang ang prosecutor ano, insist niya yung personal presence. So, wala pa akong ano, parang experience na puwedeng mag-appear via video conference. So, ang problema rin kasi diyan sa mga video conference na 'yan, kung halimbawa, let us assume po puwedeng mag-video conference na lang yung petitioner in annulment case. Halimbawa 1:30 yung tawag ba dito, yung, investigation for collusion ng hapon. Kung nasa Amerika ka, ibig sabihin nun mga 1:30 madaling araw, eh, most probably walang embahada na bukas. O balik na rin naman natin kung halimbawa 8:30 naman ng umaga yung ano, yung investigation for collusion, tagang kung halimbawa ang nasa Amerika naman yung ano, yun din. In short, siyempre kung ako rin yung prosecutor, gagayahin ko by analogy na yung ano, yung sa court practice which is talagang sa embahada o sa consulate. And unfortunately, yung 8:30 ng Pilipinas or 1:30, talagang alanganing oras sa ibang lugar. So, gaya ng sabi naman, for the benefit naman ng party, kung halimbawa talagang, para to expedite yung annulment proceeding, ano na, gumastos na lang pong ano, na magpakita na lang kay prosecutor para talagang, magkaroon agad ng recommendation ang piskalya na talagang walang sambuatan between the parties. So, sa totoo lang, wala pa kasi ako nakikitang regulation insofar as yung sa video conference during collusion investigation. So, gumastos na rin siya sa annulment, gusto talagang, lubos-lubusin na niya para sa pakinabang din naman ng kliyente natin 'yan na to see to it na yung annulment proceedings, regular. Kasi pagka nagkaroon ng ano 'yan, ng sabihin natin na irregularities, baka
lalong ano, magkaroon po ng ano, ng aberya yung kaso. So mas mabuting we do it the legal way. Kahit na magastos, wala naman nagsabi kasing mura ang gastusin dito sa ano, sa kasuhan dito sa Pilipinas. So sa'tin lang naman, yun nga, kung ako rin naman yung prosecutor, if indeed puwedeng video conference, eh, siyempre i-apply na rin niya by analogy yung ano, to play safe. Oh, pero wala pa kasi akong naka-encounter na ano, na collusion investigation na puwedeng mag-appear yung isang party via video conference. So hopefully, i-address ng Department of Justice yung ganyang ano, problema para to make it practical, so to speak. So ano pa ba yung sa mga motion for extension, o yan kung saan halimbawa sa mga halimbawa pagka halimbawa marami kang documents na i-o-offer as evidence, yan. Halimbawa minsan binibigyan ka ng Regional Trial Court ng ano 15 days para to submit yung formal offer, yan, sa awa ng Diyos naman ako naman hindi naman sa masyado tayong tamad, pero pagka halimbawa may 15 days tayo, prior to the 15 day nagpa-file din naman ako ng extension of time for additional 15 days. So yung formal offer na, talagang binigay ng husgado na 15, minsan nakukuha ko naman ng 30 days yung submission ng formal offer. Pero i-di-discuss natin yung sa formal offer later. Kung saan talagang ang sa'kin lang naman sinasabi ko puwede rin mag-file ng extension of time sa pag-submit ng formal offer of evidence. Kasi sa ngayon kasi may mga courts talaga na yun na parang talagang sasabihin, na ang offer of evidence natin, oral. So tayo namang lawyers minsan yun nga iniisip natin na baka mapaya tayo ng judge na ibig sabihin ko yung hindi natin kayang gawin yung oral offer of evidence. Kahit naman sinong lawyer naman kahit, handa sa hindi handa, sabihin ko kaya naman mag-ano, offer ng evidence orally. Pero sa'tin kasi pinag-uusapan dito, nakasalalay dito yung 'yan gaya ng sabi, yung, liberty or property or yung mismong ano na, buong kabuhayan ng kliyente natin. So bakit, ibig sabihin ko kung halimbawa puwede naman tayo mag-offer of evidence in writing, ba't hindi natin gawin? Sa awa ng Diyos naman, puwede ka naman mag-charge mag mag-ano ng additional charge sa mga sa written offer. Oh, teka, nag-expire po ba ang certificate to file action issued by the barangay? So, ang pagkakaalam ko siyempre ibig sabihin ko yung certificate to file action, talagang halimbawa sa mga ejectment cases, abay hindi mo puwedeng paabutin ng 1 taon 'yan dahil madi-dismiss na yung ejectment case mo. So, sa totoo lang ang pagkakaalam ko sa certificate to file action, ano talagang within due time. Kasi may mga prescriptive period. So, sa'kin ang masasabi ko lang diyan sa certificate to file action, so kung halimbawa talagang ejectment case yan, dapat, gamitin yang certificate to file action within a year kasi kung more than 1 year yan, hindi na puwedeng papasok sa mga unlawful detainer cases yung kaso or hindi na natin magagamit yang certificate to file action na inisyu ng barangay. So, kagaya din sa lalo na sa ano, yung ruling po ng ano, ng yung kay Pastor Corpus, yan kung saan mga halimbawa yung mga light offenses. Kasi may mga ganyan na may parang certificate to file action kahit na criminal case siya. So, talagang it is safe to state na yung certificate to file action, talagang kahit papaano may ano rin naman. Although wala naman sinasabi na batas na nagsasabi na talagang yung certificate to file action, may expiration. Pero siyempre under the certain circumstances, dapat, gamitin natin. Kasi useless naman tayo maka-secure ng certificate to file action kung halimbawa unlawful detainer pala tapos gagamitin lang natin yung ano, magfa-file lang tayo after 2 years, baka ma-dismiss din yung kaso. By way of ano, because ano, parang prescribe na yung pag-file mo ng ano, mga summary proceedings. Dadaan ka na talaga sa ordinary action na to recover yung possession ng property. So yan, kung sa ano, kasi hindi ko naman kailangan siguro i-discuss pa yung ano, yung kung ano man yung mga contents ng complaint or answer. So, talagang ano lang naman 'yan, kung sa ano talagang, pang-academics 'yan. So, sa'tin naman kahit papaano, ako through the years, nakapag-compile tayo ng
mga pleadings. Kaya sa'kin ang ginagawa ko lang naman talagang yun, kung ano man yung mga tried and tested ko mga pleadings, yun yung ginagamit ko. Kung halimbawa parehas din naman yung kaso, yan parang papalitan mo lang naman yung mga ano, mga details, yung mga personal circumstances, mga addresses, o kung halimbawa may mga amount involved, o yan i-edit lang naman natin accordingly. So, we go dun sa ano, sa pre-trial. So ito ano rin yan, marami ring kung sa ano talagang ayan ang difficulty natin as trial practitioner. As much as ito yung sinasabi ko rin sa mga previous discussion ko, as much as, supposedly ang intention ng Korte Suprema ay magkaroon tayo ng uniform rules, minsan talaga kasi ano yan, judgment call pa rin ng judge. So minsan may mga courts na talagang halimbawa, bago magkaroon ng pre-trial, eh, dapat, eh, nakasubmit na yung judicial affidavit, yung mga ebidensya po natin, kung sino para nai-submit na natin sa korte. Oh, pero kasi may mga judges pa rin naman na talagang in the interest of, justice 'yan, puwedeng mag-submit ng judicial affidavit 5 days before. Kung halimbawa magte-testify na yung kliyente natin, ayan at least, eh, ibig sabihin ko ma-prepare natin yung judicial affidavit 5 days before ng actual testimony niya. Oh, pero gaya ng sabi ka, hindi ko talaga mabigay talaga yung 100% kasi talagang, sa experience ko ano pa rin, nag-exercise pa rin yung mga RTC judges natin ng discretion. Oh, pero ang intention naman natin, eh, yung sana ma-decide naman yung kaso on the merits at hindi yung technicalities. Eh, as a matter of fact nga, meron ako isang particular case na ano, talagang eventually isang dokumento lang yung ano ko, yung isa-submit or i-offer. O tapos yan parang, nag-ano pa ako, request pa for a written formal offer. Aba'y pati ba naman yun, eh, kine-question ng kalaban natin, eh, kung sa ano talagang sa'tin naman, eh, kaya nga tayo dumudulong sa husgado para ibig sabihin ko marinig yung panig natin at hindi yung dadalhin ka sa due to technicalities. Walang honor dun na ano, yung mananalo ka due to technicalities. Iba pa rin yung manalo or matalo tayo on the merits ng kaso. Yan kung saan kahit na sinong abogado ang, ibig sabihin ko matutuwa na ma-decide yung case niya on the merits at hindi yung tine-technical ka ng kalaban. Ngayon, punta naman tayo sa ano, sa pagka i-examine tayo ng mga testigo. So, gaya ng sabi, as much as possible, hindi natin ma-discuss talaga sa loob ng isang oras itong mga nilista ko. So, kung halimbawa ano, siguro mag-aano lang ako ng part 2 at, para ibig sabihin ko talagang comprehensive yung aking discussion. So, ako naman, gaya ng sabi itong ginawa kong live pa ano na ginawa kong, presentation na sa Facebook, eh, talagang ano, based sa personal experience ko. So, ang sa'kin lang naman pagdating sa examination ng mga testigo, given yung judicial affidavit, eh, siguro naman wala naman dapat na, eh, ituro diyan kung tutuusin. Kasi yun nga, parang papa-identify lang naman natin sa mga kliyente natin yung JA. Oh, pero to cut the long story short, meron pa rin kasing mga kapatid natin sa propesyon, yung haharangin pa yung judicial affidavit, yan, sa-cite pa yung judicial affidavit rule. Eh, huwag tayong mag-despair kasi kahit papaano naman, sabihin na natin may depekto yung judicial affidavit natin. Ayan, siguro mumultahan lang tayo ng husgado o tapos, eh, yan, papa-amend sa'tin ng korte yung ano, yung judicial affidavit, ayan, para to correct kung ano man yung kine-question ng opposing counsel or opposing party. So, sa'tin naman pagka sa ngayon, given yung utilization ng judicial affidavit, talagang ano na, ipe-present lang natin yung testigo, pa-identify yung JA, o tapos yan cross-examination na. O pero ako pa rin, nakaka-experience pa rin ako sa mga family courts wherein na ayaw nilang mag-ano ng, mag-testify yung kliyente mo. Ikaw, kung saan nasa part ka ng accused. Gusto nila talagang yung traditional na direct examination. So, dapat paghandaan din natin yan.
Kaya talagang it really pays minsan bago tayo pumasok sa korte na alamin natin yung ano, kung sa yung, parang, house rules sa korteng papasukan natin kasi talagang may kanya-kanyang ano yan, may kanya-kanyang diskarte din or discretion. So, siyempre ayaw naman natin na mapahiya tayo sa mata ng kliyente natin na gumawa pa tayo ng judicial affidavit tapos hindi naman tayo i-allow ng husgado na i-present yung kliyente natin by using yung judicial affidavit ta's eventually yun pala talagang mag-aano ka kakanta ka ng direct examination the traditional way, yung Q&A. So, gaya ng sabi ko nga yun as much as, we want na yung, rules of procedure natin, uniform o pero ang nangyayari kasi talagang, at the end of the day, judgment call pa rin ng husgado yan. So, yun na mag-conform na lang tayo sa house rules ng isang particular court. Teka, ano ba ito? Hindi, kung halimbawang ganyan yung issue na hindi tayo nabigyan ng ano, ng JA on time, usually sir ang ginagawa natin diyan, eh, 'di sabihin natin sa husgado since hindi naman natin na-receive yung ano, yung, JA on time, eh, baka puwede tayong mag-cross-examine on the next hearing. Yan, minsan ina-allow naman ng mga judges yan na halimbawa 2 days lang, halimbawa 2 days pa lang nung na-receive natin yung JA ta's medyo makapal siya. So, ang usually remedy naman diyan, eh, 'yan kung sa ano para magkaroon tayo ng comprehensive na cross-examination, eh, ang gagawin natin, eh, i-request na lang yung korte na mag-conduct tayo ng cross-examination on the next setting. At, siyempre naman yung kabilang panig, palibhasa kasalanan naman niya na belated yung kanyang submission, eh, siguro naman bilang fellow lawyers, eh, pagbibigyan naman na mag-conduct tayo ng cross-examination on the next setting para prepared naman tayo, hindi yung binulaga tayo na yun nga, confronted with the JA, makapal yung ano, yung, judicial affidavit o tapos, eh, hindi naman natin puwedeng basahin lang in minutes time para makapag-conduct tayo ng ano, ng comprehensive at, talagang intelligent na cross-examination. So, regarding naman dito sa ano, yung kailangan ba i-formal offer yung JA? Hindi kasi talagang sa mga past experience ko, 'yan yung mga courts naman hindi mo na ano, kung saan talagang yung halimbawa, yung pamamarkahan pa natin ng, judicial affidavit. So, may mga korte talagang ano na, eh, kung saan parang yung, JA tawag ba dito, o pero kung sasagutin na lang kita diyan sir, ako minsan talagang sinasama ko yung judicial affidavit sa formal offer, sa totoo lang. Wala namang masama diyan, hindi naman prohibited 'yan, ibig sabihin ko na i-formally offer mo yung judicial affidavit, eh, gano'n din naman 'yun. Siyempre isa-cite naman natin yung purpose kung bakit natin in-attach as or ino-offer as evidence yung JA o di siyempre isa-cite lang natin yung purpose ng JA. So sa'kin ang experience ko pagka on several o sabihin natin hundreds of occasion, eh, minsan talagang sinasama ko na rin yung JA sa ano, sa formal offer, eh, kung ano wala namang masama kung halimbawa hindi natin ano, ibig sabihin ko hindi naman masama 'yan o kalabisan kung halimbawa i-attach pa natin yung JA sa totoo lang. Kasi ibig sabihin ko at least, due diligence on our end as lawyers na lahat ng dokumento na para sa cause ng ating client, eh, talagang ma-consider ng husgado. O ngayon yung halimbawa sabihin na natin yung ito yung last question dito, yung sa mga judicial affidavit halimbawa sabihin natin 50 yung attachment. So minsan 'yan, sasabihin mo na lang sa kalaban o halimbawa kung halimbawa willing to stipulate na halimbawa 'pag pinakita yung mga attached na mga documents, eh, ma-identify niya, 'yan para ibig sabihin ko hindi na paisa-isa.
Kasi kung halimbawa 50 yung naka-attach sa judicial affidavit, eh, talagang abutin tayo ng siyam-siyam sa court proceedings. So usually, yan nga parang yung counsel to counsel na na mag-stipulate na lang na once na ma-identify yung mga attachment sa JA, eh, ma-identify niya yan. Usually talagang, to forgo yung ano, yung paisa-isa. Kasi gano'n lang, bibiro mo kung halimbawa 50 yung naka-attach sa ano, eh, kahit siguro si judge, eh, maiinis kasi mabuti sana kung kayo lang yung naka-schedule for hearing. So, kung marami yung attachment, yan, puwede mo naman i-ano na talagang magkaroon ng stipulation, yung parang agreement between both sides na talagang if confronted yung mga documents, eh, ma-identify nung testigo. So, para hindi na siya paisa-isa. Eh, biro mo you can only imagine kung ang attachment dun sa JA may mga 50 dokumento. Yung tipong ang ano na niya, ang exhibits niya double A, double J na kung saan talagang voluminous. So, puwede naman mag-stipulate. Oh, pero kung halimbawa talagang ibig sabihin ko talagang, i-insist mo na talagang paisa-isa, ewan ko lang depende depende pa rin kasi sa discretion ng judge 'yan, eh. Baka kasi yun nga kung sa ano talagang automatic naman 'yan, gano'n din yung isasagot na talagang alam niya yung ano, yung dokumento dahil, yun nga naka-attach sa JA. Eh, wala naman sigurong testigo na nag-prepare ng JA ta's nag-attach ng dose-dosenang dokumento o tapos, eh, when asked to identify, eh, sabi niya hindi siya aware o hindi niya alam yung documents na naka-attach. So, sa'tin naman kaya siguro ina-allow din na yung parang general na lang na identification o kasi hindi naman kasi sasagot yung testigo mo ng ano, ng, negative. Talagang positive din niya identify yung mismong mga attachment dun sa judicial affidavit. Ngayon, halimbawa sa cross-examination, as I said, eh, ako ibe-base ko lang naman talaga sa ano, sa experience ko. Kaya ako talagang, hindi naman ako siya talagang ano, yung medyo mahaba ang cross-examination. Talagang as much as possible nililimit ko lang. So, I might as well ask 10 questions tapos yung 10 question ko naman, eh, may patama kaysa tatanong ako ng 50 katanungan, eh, kung sa ano talagang 10 lang naman yung nakuha kong puntos dun. So, ang cross-examination naman hindi naman yan sa dami ng ipo-propound mong question. Ang importante lang diyan na yan, sa cross-examination, ayan magkaroon ka ng ano, ng puntos na to destroy yung credibility ng testigo, ganyan. So, sa'tin kung halimbawa talagang during cross-examination makikita ng judge na talagang sinungaling itong testigo, eh, at least, eh, nagawa mo na yung ano mo, yung ano, yung, ano mo as a lawyer. So, uulitin ko, yung sa cross-examination hindi yan paramihan. Kasi ako, sa mga hinahawakan kong drug cases, for example, minsan yung prosecutor lalo na pagka yung, for sure buyer yung ano, yung testigo niya, abutin ng 1 oras yan bago matapos, may mga ganyan. So, sa'kin minsan inaabot lang yung cross-examination ko ng ano, ng yan siguro mahaba na yung 10 minutes cross-examination ng for sure buyer. Oh, pero at the end of the day naman, sa awa naman very successful tayo. Sabihin ko talagang na-acquit naman yung kliyente natin. So, halimbawa sa drug case, siguro sa several dozen of drug cases, eh, talagang yung yung natapos ng trial, eh, wala pa naman akong ano, conviction sa drug cases po. Although meron akong ano, yung plea bargaining, pero kasi call ng kliyente yan. As much as, kulang na lang, eh, mag-withdraw ako as counsel kung halimbawa magpi-plea bargaining din pala. Pero sa'kin siyempre iniisip ko rin naman, apparently gusto lang naman ng kliyente na makalaya po siya. So, teka, naku, umabot na tayo ng 15 minutes pala 'no, kung sa ano. Hopefully sana marami po kayong napupulot sa mga aking mga discussion at, promise ko gagawa po ako ng panibagong ano, live ulit para kung ano yung hindi ko na-tackle ngayon, eh, talagang i-tackle ko rin sa susunod kong ano,
programa po. So ulitin ko sa cross-examination hindi ang pahabaan po, Ang importante yung talagang pumupuntos ka. Kasi kahit naman lilima lang yung tanong mo, pero talagang dun sa limang pinropound mong question, 'yan, na-establish mo na sinungaling, ganito, na basically mapaamin mo na talagang pinapirma lang sa kanya yung affidavit, o 'di malaking bagay na po yun. Hindi naman 'yan yung parang 'pag mas maraming cross-examination, mas mag mas gaganda yung chances ng winnability mo sa kaso. So ano 'yan, naniniwala ako lahat naman ng lawyers, alam nila kung ano yung dapat nilang itanong dun sa ano, sa testigo na nagte-testify. O ngayon, ewan ko lang, sa totoo lang, ako as a criminal lawyer, talagang majority of the times, kahit pag-isipan na tayo ng prosecution na parang dini-delay natin. Pero pagka halimbawa nakapag, offer of evidence na yung prosecution at nagkaroon na rin ng ruling yung husgado sa formal offer, talagang ano tayo, siyempre ano rin yan, parang bragging rights din ng lawyer na maraming demurrer to evidence na gina-grant. Biro mo, you can only imagine yung ginhawa sa kliyente na hindi na niya kailangan mag-testify para ma-dismiss yung kaso niya. So sa'kin, as a criminal defense lawyer, ini-exhaust ko talaga lahat ng legal remedies sa isang ano, criminal case. So kahit na very burdensome on my end, kahit talagang hindi pa naman, talagang walang assurance na i-ga-grant siya, talagang ini-exhaust ko po 'yan. Talagang hindi ko muna sinasalang yung yung kliyente ko sa witness stand. Susubukan ko na given my experience, tapos 'yan siyempre yung mga research natin na makuha yung dismissal ng criminal case by way of, demurrer to evidence. So sa'tin, gaya ng sabi, 'yan puwede ka naman kung halimbawa talagang arrangement mo naman sa kliyente per pleading, o 'di kikita ka pa naman. Pero ibig sabihin ko not necessarily na ibig sabihin ko yung just for the sake na kumita tayo kahit na frivolous yung demurrer to evidence, gagawin pa rin natin. So sa'tin as a criminal defense lawyer, ang pinaka-main objective natin, talagang hindi nga maisalang sa witness stand yung ating kliyente, so to speak. So 'yan, kung saan yan lang naman yung ano, pero siguro magkakaroon ako ng part 2 dito sa demurrer kasi talagang ito yung pinakapaborito kong pleading sa trial, So talagang, sabihin na natin 80-90% of lahat ng criminal cases ko talagang dinidemurrer ko muna at, kahit papaano naman malaking percentage pa rin yung gina-grant at, biro mo ang sarap ng pakiramdam ng isang defense lawyer na nakuha yung dismissal ng kaso by way of demurrer. Ibig sabihin talagang sabihin natin, magaling kang mag-research, magaling kang mag-argumento, kasi sa demurrer lang naman, papatunayan naman natin na talagang hindi naman na-prove yung elements ng felony or offense. Tapos, lalo na kung halimbawa talagang circumstantial lang yung pagkaka-identify sa kliyente mo. So, bakit, hindi natin na daanin sa demurrer to evidence yun, baka mamaya ma-persuade natin yung korte at yan ma-shortcut yung proseso, makalaya agad sa lalong madaling panahon yung kliyente natin, 'di ba? Yun yung pinakaano. Ay sige po, ano naman po 'to, talagang ma-access naman po yata itong ano, itong, event na ito. So ano naman 'to, parang puwedeng i-rewind, 'wag po kayong mag-alala. So 'yan, lipat na tayo sa ano, kung saan talagang kakapusin talaga tayo ng oras, ang haba pa nitong ano 'no, nitong, aking presentation. So 'wag po kayong mag-alala, siguro by next week, ano ko, pa-part 2 po tayo para talagang pasadahan natin ulit. Kasi talagang mahaba po itong listing ko, ang dami pang items po dito, inabot na po tayo ng 56 minutes. Medyo nakakapagod din talaga 'pag, hindi ka nakapag,
sanay magsalita ng ano, ng live ng isang oras. Ano po 'to? So, kasi sa mga physical injuries, ganito po 'yan na ang maipapayo ko po diyan, lalo kung nasa accused side ka. Ang problema sa mga korte natin basta pagka may medical certificate tapos talagang tinuturo yung kliyente natin na siya yung nanakit, eh, talagang, ibig sabihin ko kino-convict agad. As a general rule po 'yan, So, talagang ako nga sa totoo lang mas marami pa yata yung conviction ko sa slight physical injuries kahit dun sa kung saan talagang, ang hirap, mahirap mag-ano, mag-pa-acquit sa mga lalo mga slight physical injuries. Lalo na pagka talagang in-identify ng complainant yung kliyente natin as, the culprit o tapos yan kung saan talagang, may medico legal, ayan kung saan talagang, hindi magdadalawang isip yung korte na magpataw ng ano, ng conviction. Pero gaya ng sabi naman, kung halimbawa talagang ang aggressor, so to speak, yung complainant, siguro naman puwede naman maging ano, parang, i-set up yung defense na pinagtanggol lang ng respondent. Hindi tayo ano, kung sa ano kung sa ano talagang, 'wag tayong ano, tumigil kung talagang self-defense po siya. So, kung halimbawa talagang sa physical injuries, kahit na slight physical or serious physical injuries, kung talagang kasalanan talaga ng complainant, nagkataon lang siya nauna lang talaga siya magsampa ng reklamo, o 'di patunayan natin sa husgado na talagang may prior occurrence prior to the ano, yung mismong pag-inflict ng injuries. So, siyempre ano 'yan, matter of evidence po 'yan na kung halimbawa gagawin nating, self-defense po yung ano, yung mismong, depensa natin sa physical injuries. So, kung talagang meron naman tayong ebidensya na talagang ang aggressor din naman talaga yung complainant at talagang mamimili lang naman talaga yung ano, yung kliyente natin kung halimbawa kung di niya ginawa yung pananakit, baka naman siya yung nasaktan, o 'di ba? So, sa'tin lang kasi yan matter of evidence po yan kung saan talagang, depende sa korte kung papaano niya i-appreciate yung ano, yung mismong testimony ng complainant at siyempre yung testigo natin, yung akusado sa isang physical injuries case. So, sa totoo lang po mga kapatid, kung saan tinapos po tayo ng oras at nangangako po ako na sa susunod, talagang ano, medyo sasanayin ko na umabot ng 1 1/2 oras po yung ating presentation. So, alam ko siguro gutom na kayo dahil eksaktong 12:00 na po. At 'yan kung sa na malak malaking pasasalamat po na, sinamahan niyo po ako sa loob ng 1 oras. At nangangako ko na tagang ito, magkakaroon po tayo ng part 2, part 3 or kung sa talagang para ma-impart ko lang naman yung aking almost 22 years of experience. So, kaya ko masyado talagang tinagalog para mas madaling matandaan kasi kung iinglesin natin, magiging masyadong formal po ang presentation po natin. O sige, kung sa bago tayo magtapos, so halimbawa as a matter of fact, yung recent case ko nga sa ano, sa Batanes, talagang akma pa lang akong magmo-move poster ng ano na file ng demurrer. Sabi ni judge agad, hindi, i-de-deny ko. I want the, testimony of the accused." So, sa totoo lang may mga instances naman na hindi naman na-grant yung demurrer pero nakuha pa rin naman natin during, presentation ng defense. Ang sa'kin lang naman ang point ko, napakasarap ng pakiramdam ng isang kliyente na ibig sabihin ko hindi na nila maranasan na mag-testify in court. Ibig sabihin gano'n kagaling yung lawyer nila na biro mo base lang sa arguments na pinresent ng lawyer sa demurrer to evidence,
kung saan tayo likha natin 'yan, eh. Tayo yung nag-research, tayo yung pumuna dun sa ano, prosecution evidence, eh, biro mo yung kung i-grant yun, oh, 'di ba? Kahit naman sinong kliyente hahanga sa lawyer na, "Ay attorney, biro mo kahit na hindi pala ako nagsalita puwede pala ma-dismiss." Oo, puwede po 'yan. Ang sa'kin lang naman, lahat ng legal remedies ng isang respondent or accused in a criminal case, eh, dapat natin i-exhaust. Kasi tao ang judge tao pa rin 'yan. Kung talagang very persuasive yung argumento mo, eh, talagang walang reason para hindi i-grant yang demurrer. So so sa totoo lang kung sana talagang, ako'y magpapaalam na. So at, nangangako ako na i-schedule ko agad in advance yung part 2 ng aking presentation. Kaya hindi ko kasi sukat akalain na mak lalagpas pa tayo ng 1 oras sa aking presentation. So, rest assured at, itong mga hindi ko na-tackle, eh, talagang ita-tackle ko sa susunod kong palabas in a few days. So, again sa mga nanonood at, sinamahan ako sa loob ng 1 oras, maraming maraming salamat po at, kung sa ano, sikapin natin na maging successful po tayo sa practice. Kasi wala naman iba kasing gagawa para tayo mag-succeed kundi yung sarili natin. Ang ang masasabi ko lang, yun, dapat kailangan armado tayo ng kumpiyansa sa sarili na hindi tayo natatakot mapaya sa korte. O gaya ng sabi, ang summation, 'wag natin in isipin kung yung pang-iinsulto sa'tin ng mga judges. Ang importante sa mata ng mga kliyente natin, eh, talagang pinakita natin na pinagtanggol natin sila sa abot ng makakaya natin. O kasi at the end of the day, hindi naman siguro yung judge ang magkakaso sa lawyer. O 'di ba nagpabaya tayo, di siyempre yung kliyente natin. So in short, sa'tin kaya tayo umappear sa korte dahil sa kliyente natin at hindi yung para mapahiya tayo kay judge. Eh, kung sa ano, during law school, eh, nasanay na tayong tanggalin yung hiya sa sarili natin. O di kung halimbawa, napahiya tayo kay judge, o di 'wag na natin ulitin yun kung sa para ibig sabihin ko, maging smooth na yung buong proseso. So, okey dito na po magtatapos yung aking, presentation at, rest assured po na talagang in due time, eh, i-ano ko yung part 2 po. So, kung sa ano kung sa ano maraming salamat din po sa mga nagtiyaga pong manood sa aking programa at, rest assured, eh, mas pagagandahin natin yung presentation. Ito kasi parang spur of the moment na gusto ko lang talagang kung saan makapag-impart ng ating knowledge sa practice. So, okey dito na po magtatapos ang aking presentation at, magandang hapon at happy long weekend at bukas Monday wala pa ring pasok. So, puwede pa tayong matulog ng mahimbing mamayang gabi po at, buhos na natin isipin yung mga problema natin na parating sa itong, linggong parating. So, sige po, maraming salamat po at, mabuhay po tayong lahat.